pangunahing simulation para sa ating mga Ang i-experience namin parang ayaw mo bisita talagang bigyan ng diin panundan empowerment. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, top 1 ka. At wala pong masama doon. Hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalagang tanong ay ito. Sino at ano ba ang rank 1 sa puso mo? Ang sagot ko po, trabaho para sa mas maraming Pilipino. Ako si Joel Testaman Villanueva na nahalal sa katungkulan bilang senador ng Republika ng Pilipinas ay taimtim na sumusumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking makakaya ang mga pananagutan ng aking kasalukuyang posisyon at ng iba pang iaatas sa akin sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas na tunay akong mananalig at tatalima rito. Na susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at mga dekretong pinaiiral ng mga itinatalagang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Nakusa akong babalikatin ang mga pananagutang ito ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Maraming boss. salamat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang lalawigan ng Bulacan. Dito po sa harap ng makasaysayang dambana ng Bukawi, dito ko po sinisimulan sa pamamagitan ng isang panata ang pagharap sa hamon ng tungkuling paglingkuran na mas mataas na antas ang pinakamamahal nating inang bayan. Isang mapagpalaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagkatipon sa lugar na ito bilang mga piling saksi sa panunumpa sa tungkulin bilang Senador ng Republika ng Pilipinas ng ating ipinagmamapuri na anak ng bayan ng Bukawi, ang magiting na supling ng lalawigan ng Bulacan, Senator-elect Emmanuel Joel Testaman Jose Villanueva. Bilang panimula, inaanayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa bahaging ito ng programa. At bilang pagpupugay sa ating inang bayan, buong dangal po nating awitin ang lupang hinirang. Ito po ay pangungunahan ng Bulacan Concertante. Bayang magiliw, sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, luyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisihin,
Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ay baka, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw na kailan mamay di magdidilim. Lupa ng araw ng ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya lahat, may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Manatili po tayong nakatayo upang maglaan ng ilang taimtim na sandali para sa isang awit panalangin sa pangunguna ni Binibining Joan Oliveros. Our Father, which art in heaven, hallowed Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Maaari na po tayong umupo sa bahaging ito ng programa. Muli po isang maluwalhati at makasaysayang araw sa ating lahat. Makasaysayan sapagkat ang programa natin ngayong hapon ay simbolikong selyo ng mandato na ibinigay ng sambayanang Pilipino para sa ating Senator-elect Emmanuel Joel Villanueva. Upang magbigay ng pananalita ng pagbati para sa ating lahat, akin po ang karangalan na hilingan sa entablado ang ipinagpipitaga ng punong bayan ng Bocaue, ang kagalang-galang Mayor Eduardo John Villanueva Jr. Sa atin pong ginagalang, minamahal na Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa, Secretary Rene Almendras at ang kanyang may bahay ng Department of Foreign Affairs, sa atin pong minamahal na Congressman Apple Pancho, Congresswoman Bernadette Herrera, Congresswoman Carol Lopez, Congressman Bem Noel, Governor Obet Pagdanganan, Vice Governor Daniel Fernando, Congresswoman Neneng Nicolas, Mayor Johnny Villanueva, lakas ng palakpak ah.
Vice Mayor Joscoro Juan, and the members of Sangguniang Bayan, mga barangay captains, barangay kagawads ng Bukawe, Bukawe Municipal Employees, DepEd, Bukawe Water District, Bukawe Tennis Club, Intercity Rice Mill Owners Association, Team Solid Lingkod Bayan, Bukawe Municipal Employees, at sa lahat po ng narito ngayon, magandang hapon po. Nais ko pong kayong i-welcome sa araw na ito, sa napakahalagang okasyon na ipinagdiriwang po natin ngayon. Sapagkat hindi lamang po kayo saksi sa araw na ito, sa napakahalagang araw na ito, kayo po ay bahagi ng pag-ukit ng kasaysayan ng dakilang bayan ng Bukawe. Sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon po, magkakaroon po ng senador ng Republika ng Pilipinas na nanggaling sa amin pong minamahal na bayan. Sa katauhan po ni Senator Joel Villanueva. Kaya sa inyong lahat, mula po sa aking puso, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng panahon at oras sa napakahalagang araw na ito. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang lalawigan ng Bulacan, at higit sa lahat ang dakilang bayan ng Bukawe. Maraming salamat po. And of course, nais ko rin pong kilalanin ang pagdating ng Mayor po ng Malolos City, Mayor Christian Natividad. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Marami pong salamat, Mayor John Villanueva. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, saksihan natin ang isang natatanging bilang na ihahatid sa atin ng Bukawe Brass Band. Tayo po ay darako na sa pinakatampok na bahagi ng ating programa. Ang panunumpa sa tungkulin bilang senador ng Republika ng Pilipinas ng ating Senator-elect Emmanuel Joel Villanueva. Sa bahagi pong ito ay magalang ko po siyang hinihilingan na dumako sa gitna ng entablado, kasama ng kanyang pamilya, ang kanyang may bahay, si Ginang Gladys Cruz Villanueva, ang kanilang mga supling na sina Emmanuel Jaden at Adora Gwyn. At upang pangunahan ang panunumpa, akin pong karangalan ang ipakilala sa inyo
ang isa ring maipagmamapuring anak ng lalawigan ng Bulacan. Praised by government specialists in the academe as an effective, efficient, and innovative public servant. Mga kababayan, ang kagalang-galang na kalihim tagapagpaganap, the Honorable Executive Secretary, Paquito N. Ochoa Jr. Okay. Pakitaas lamang ang kanang kamay at sumunod sa akin. Ako si, pakisabi ang pangalan, Ako si Joel Tesdaman Villanueva, na nahalal sa katungkulang bilang senador na nahalal sa katungkulan bilang senador ng Republika ng Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas, ay taimtim na sumusumpa. Natutuparin ko ng buong husay Natutuparin ko ng buong husay at katapatan at katapatan sa abot ng aking makakaya sa abot ng aking makakaya ang mga pananagutan ng aking kasalukuyang posisyon ang mga pananagutan ng aking kasalukuyang posisyon at ng iba pang iaatas sa akin at ng iba pang iaatas sa akin sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas, ang konstitusyon ng Pilipinas, na tunay akong mananalig na tunay akong mananalig at tatalima rito, at tatalima rito, na susundin ko ang mga batas, na susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal mga kautosang legal, at mga dekretong pinaiiral at mga dekretong pinaiiral na mga itinatalagang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. ng mga itinatalagang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Nakusa kong babalikatin Nakusa akong babalikatin ang mga pananagutang ito ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. o hangaring umiwas. Kasihan nawa ko ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Maraming boss. salamat. Marami pong salamat, Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. Congratulations to our Senator Emmanuel Tesdaman Joel Villanueva. Mula sa pagiging aplikante sa Senado, siya ay pinili ng sambayanang Pilipino bilang isa sa pinakakwalipikado. Ito marahil ay dahil na rin sa malawak at di matatawarang karanasan niya sa serbisyo publiko. Nagsilbing mambabatas bilang SIBAC Party List Representative sa 12th, 13th, and 14th Congress. Bilang kalihim ng TESDA, Technical Education and Skills Development Authority, siya ang pangunahing arkitekto na nagbalangkas at nagpatupad ng mga programang nagbunga ng halos 9 milyong TechVoc graduates na may employment rate na umabot sa 72% noong 2014 mula sa mababang 28% lamang noong 2008 bago niya pamunuan ang ahensya. Kaya naman sa kanyang pamumuno ay nakamit ng TESDA ang nationwide ISO certification. Mga kababayan, isang hindi mailarawang karangalan ang ipakilala sa inyo ang tagapagsulong ng trabaho, edukasyon, serbisyo, dignidad at asenso sa Senado, the Honorable Senator of the Republic of the Philippines, Senator Emmanuel Joel Tesdaman Villanueva. Maraming salamat po. Makakaupo na po ang bawat isa. Sa atin pong ginagalang, ipinagmamalaki at talaga namang hinahangaan natin lahat
dito sa dakilang lalawigan ng Bulacan, walang iba kung hindi ang ating Executive Secretary, Paquito Jojo Ochoa. Sa amin pong Cabinet Secretary na ngayon po ay Secretary of Foreign Affairs. Siya po ang leader ng maraming sa amin doon sa gabinete na nagsilbing Big Brother po namin. Ang atin pong ipinagmamalaking Secretary ng Foreign Affairs, Secretary Rene Almendras, at ang kanyang may bahay, Miss Marides Almendras. Sa atin pong mga kasamahan sa TESDA, Secretary Irene Isaac, DDG Ted Pascua, DDG Rose Urdaneta at mga direktor na naririto. Sa ating pong Vice Governor Daniel Fernando, palakpakan din po natin siya. Kasama din po ang ating mga bukal na naririto. Ang ating pong former governor na aking idolo, Governor Obet Pagdanganan. Sa amin pong minamahal na mayor, ang amin pong mahal at 9 na taon na mayor ng dakilang bayan ng Bukawi, Mayor John Villanueva. At sa magpapakain mamaya, ang incoming mayor, ang sikat na Toscoin Mayor. Walang iba kung hindi ang may pinakamalaking puso sa aming magkakapatid na maglingkod. Walang iba kung hindi si Mayora Johnny Villanueva Tugna. Sa atin din pong mayor ng siyudad ng Malolos na akin pong tinuturing na isa sa pinakamatalik na kaibigan, walang iba kung hindi si Mayor Christian Natividad. Sa amin pong Vice Mayor na si Coro Juan, kasama ang mga konsehal at Team Solid na kasama po namin ngayon. Sa amin pong mga kongresista na naririto, pinangungunahan po ng aming senior member, si Congressman Bem Noel, Congresswoman Carol Lopez, Congresswoman BH o Bernadette Herrera D. Sa amin pong nanay-nanayan sa Kongreso, ang pinagmamalaki ng Bulacan din, Congresswoman Neneng Nicolas. Ang ipinagmamalaki naming District Representative ng Bulacan, walang iba kung hindi si Congressman Apple Pancho. Sa amin pong mga kasamahan, dito sa dakilang bayan ng Bukawi, nakita ko po yung mga business leaders na naririto. Sa amin pong mga kaibigan mula sa Universidad ng Santo Tomas. Sa amin pong mga kasamahan, mga kaibigan, kagaya nila Tita Maria Montelibano, Tito Boy, si Sir Romy Mercado at si Margie, si Ninong Benko na naririto, at marami pang iba, Sir Ruben Mercado, sa team trabaho, yung mga PBA legends na naririto. Sa inyo pong lahat, at hayaan niyong banggitin ko rin ang nag-iisang at pinakamamahal kong asawa na si Gladys na naririto, napaka-supportive. Ang aking 2 anak, si Jaden at si Gwyn. At syempre, kung merong pinakamasayang tao ngayong araw na ito, ang 2 pinagkakautangan ko ng aking buhay, walang iba kung hindi ang aking nanay at tatay. Hindi po Brother Eddie at Sister Dory ang tawag ko sa kanila, Mami at Daddy. Sa mga kababayan kong Bukawenyo at Bulakenyo, sa inyo pong lahat, mga kababayan kong Pilipino, isang mapagpala, makasaysayan at masayang hapon sa inyong lahat. Ngayong taon po, ipagdiriwang ang ka-100 taon ng Senado ng Republika ng Pilipinas.
at buong pagpapakumbaba ko pong nais ibalita sa aking mga kababayan dito sa dakilang bayan ng Bukawi na tapos na po ang napakatagal nating hinintay na magkaroon ng senador doon sa Republika ng Pilipinas, doon sa Senado. Halos 2 dekada na po ang kahilingan ng mga Bulakenyo na magkaroon ng senador. At tapos na nga po ang ating paghihintay. Kaya kung patuloy po na uulan man, tanggapin na rin po natin bilang paalala po ito na tapos na ang drought o tapos na ang tagtuyot na magkaroon ng taga rito doon sa Senado. Hayaan niyong pasalamatan ko, unang-una ang ating Panginoong Diyos na sa akin ay lumikha at lumalang, sa ating lahat ay nagmahal ng gayon na lamang, at siyempre pasasalamatan ko po ang ating ginagalang at iniidolo na Executive Secretary na pumayag na mag-administer ng oath ko ngayong hapon na ito. Sa totoo lang po, wala akong second choice. Talagang siya lang po ang aking pinili sapagkat iniidolo at hinahangaan ko po siya. Hindi po na itatanong ng marami nung siya po ay naging isang abogado dito sa dakilang bayan ng Pulilan. Siya po ay nagpro bono at napakaraming mahihirap na tinulungan. Hindi po alam ng marami ang kanyang puso sa pagseserbisyo publiko. Bagamat laging low profile po siya, lalo na nung naging executive secretary po siya. Sa isip ko po, kung namamana ang pagkamakabayan, tiyak pong marami nito ang nasa dugo ni Secretary Jojo Ochoa sapagkat ang talino at galing niya ay nakita noon pa man at naranasan din ng mga taga-Pulilan sa kanyang ama na si Paquito Ochoa Sr. na naging punong bayan ng Pulilan noong dekada 70. Executive Secretary ES, alam kong hindi ka komportable na pinapupurihan kita ngayon, pero alam ko rin namang gustong-gusto mo, hindi ka lang talaga komportable. Makasaysayan po ang lugar na ito, lalo na po sa akin. Dito po dito po sa lugar na ito, ginagawa ang Municipal Basketball League taon-taon. Dito po sa parke, hindi po pwedeng magaling lang o pwede na ang mga basketballistang maglalaro. Dapat talagang mahuhusay. Dapat talagang magagaling. Kaya po, espesyal sa akin nang mabreak ko po ang pinakamataas na puntos sa kasaysayan ng Bukawi. Sa pagkakaalam ko nga po, hanggang ngayon, tayo pa rin ang may hawak ng record. At kung hindi ko po kabarkada si ES Jojo at si Kabsec o si Secretary Almendras, hindi ko po aaminin sa inyo yung pong ako ay nakapagtala ng 89 points noon. Ngunit hindi po yon ang point ko. Bagamat nagawa ko po yon, hindi ko po nagawa na bigyan ng kampyonato ang aming dakilang bayan ng Bukawi doon sa Malolos, kung saan ginaganap naman ang Provincial Basketball League. Masasabi ko pong sa basketball dito sa Bukawi, dito sa parke, natutunan ko ang 2 mahahalagang aral sa buhay ko. Una, kung totoong naniniwala ka sa iyong sarili at magsisikap ka ng husto, kaya mong manalo. Kaya mong manalo. Sa basketball team po na kinabilangan ko, sa high school, UST Nuggets, sa college, sa UST Tigers, nandyan po yung teammate ko, si Bal David. Ako po ang laging pinakamaliit na miyembro ng basketball team. Nung nag-represent po tayo doon sa Malaysia at doon po sa Taiwan, tayo pa rin po ang pinakamaliit na miyembro ng basketball team. Noong lumahok po tayo at nagkaroon ng interes na tumakbo bilang isang senador, rank number 35 to 45 po
ang ating ranking. Pero ngayon po, narito tayo ngayon at nagse-celebrate ng ating panalo, ng ating tagumpay. Pangalawang aral po, hindi po sa lahat ng pagkakataon, top 1 ka. At wala pong masama doon. Hindi rin po masama ang loob ko kay Senator Drilon. Rank 1, rank 2, o rank 12 ka ba sa Senado? Hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalagang tanong ay ito. Sino at ano ba ang rank 1 sa puso mo? Ang sagot ko po, trabaho para sa mas maraming Pilipino. Pinili ko po ang pinakamamahal kong bayan ng Bukawi dito sa dakilang lalawigan ng Bulacan na manumpa dahil dito ko po gustong simulan ang bagong yugto ng aking buhay bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Kasama po kayong lahat sapagkat ang bawat isa po sa inyo at gusto kong isama dito ang aking bunsong kapatid na bumiyahi pa mula doon sa Canada para makasama natin lahat. Walang iba kung hindi si Jovi Villanueva Dinalia. Ang bawat isa po sa inyo ay napakalalim ng impluensya sa akin. Kasama kayo, alam ko po na hindi ako maliligaw. Alam kong ang paglingon sa pinanggalingan ay napakahalaga para makarating po tayo sa ating minimithing adhikain para sa ating inang bayan. Mula po rito sa aking kinakatayuan, kitang-kita ko po at natatanaw ko po ang magagandang kinabukasan na naghihintay sa ating minamahal na bansa. Kung saan ang bawat Pilipino ay may pantay na oportunidad, pantay na access sa edukasyon, may trabaho, may sapat na kita, may masayang pamilya at kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap. Naniniwala po ako na ang inang bayan, gaya po lahat ng ina, ay mas magiging proud at masaya kung umaasenso ang kanyang mga anak. Kaya panata ko po ngayong hapon na ito sa inang bayan, tutulungan ko po ang aking mga kapatid. Tayong mga magkakapatid, magtulungan po tayo. Mag-ambag-ambagan po tayo para sa ikabubuti ng lahat. Hindi po ibig sabihin, mangungulekta ako ng donasyon. Kaya relax lang po kayo. Wala pong envelope na iikot. Napakaganda po ng kahulugan o pinagmulan ng pangalan ng minamahal kong bayang Bukawi. Bukawi. Ibig sabihin, Bukawi o mahabang kawayan. Di po ba't kapag may malakas na unos, nababali at nabubuwal ang maraming puno, pero ang kawayan nananatiling matatag sa kanyang kinatatayuan. Di po ba ganyan ang bawat isa sa ating Bukawenyo? Matibay, hindi magugupo, hindi basta-basta magpapatalo anumang sigalot o anumang sigwa. Yan pong tibay na yan ang gusto kong dalhin sa ating bansa. Tibay na mag-uugat sa mas disente at matatag na kabuhayan. Mas matibay sa pagsubok ang taong may trabaho. Mas matatag ang pamilyang may maayos na kita. Naniniwala rin po ako na lahat ng ito ay magagawa lamang natin sa gabay at biyaya ng ating Panginoon. Kaya naman po, hinihiling ko rin sa bawat isa sa inyo ang mataimtim na dasal upang pagkalooban po sa atin ang biyaya ng karunungan, ang biyaya ng katwiran, at ang biyaya ng lakas ng loob upang maging matibay sa mga pagsubok na kaakibat ng tungkulin natin bilang isang mambabatas doon po sa Senado. Manalig po tayo. Napakatindi po, tunay na napakatindi ng kapangyarihan ng pagdarasal. Siguro naman po, ngayon na ako'y humaharap sa inyo, ako po'y isang buhay na patotoo, buhay na testimonya na tunay ngang napakatapat at buhay ng ating Panginoong Diyos. Imagine, sino nga po bang mag-aakala
ang isang batang paslit na basketballista na tambay ng parke dito sa Bukawi ay makakarating doon sa Senado at mabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa mahigit 100 milyong Pilipino. At bilang gabay po para magampanan ko ang aking tungkulin sa inyong lahat, lagi ko pong isinasapuso ang pananalangin ni Haring David at nais ko pong sambitin ito ngayong hapong ito sa inyong lahat mula po sa aklat ng mga awit. And I quote, "Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutup din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin." Dito po sa harap ng makasaysayang dambana ng Bukawi, dito ko po sinisimulan sa pamamagitan ng isang panata ang pagharap sa hamon ng tungkuling paglingkuran na mas mataas na antas ang pinakamamahal nating inang bayan. Kagaya po ng panatang binitawan ng aking mga magulang sa kanilang pag-iisang dibdib, dito mismo sa dambana ng Bukawi, mahigit na 4 na dekada nang nakakaraan. Subalit ang kanilang pagmamahalan, hindi natinag ng mga pagsubok at panahon, sapagkat saksi sa kanilang sumpaan ang Diyos na ating Panginoon. Ngayong hapon po na ito, pakiramdam ko po, sa totoo lang, parang nagpakasal akong muli. Iyon pong damdamin ko habang sumusumpa ako kanina kay E.S. Jojo. Yung pong damdamin ko ng pag-ibig ko sa aking kabiyak na si Gladys, naramdaman ko pong muli habang sumusumpa sa aking tungkulin sa bayan. Paninindigan ko rin po ang sumpang ito sa ngalan ng 18,459,222 na mga Pilipino na nagbigay sa akin ng tiwala at ng kanilang sagradong boto. Sa aking may bahay, Gladys, pasensya ka na. Alam kong at alam mo na mahal kita, pero may kaagaw ka ng mahigit 18 milyong tao sa oras at lakas ko. At pag nag-text silang sabay-sabay, sana wag kang magseselos. Pero alam kong bumoto ka rin naman sa akin, kaya kasama ka doon sa aking paglilingkuran. Mga kababayan ko, musmus pa lang po ako nang unang beses kong mabasa ng buong buo at maintindihan ang bawat titik na nakaukit sa isang arko tuwing pumapasok po ang bawat isa sa atin dito sa dakilang lalawigan ng Bulacan. Ganito po ang nakasulat: "Maligayang pagdating sa Bulacan, lalawigan ng magigiting na bayani at naggagandahang dilag." Alam niyo po, medyo nakakainis sa una. Sabi ko, bakit ganon ang description doon sa mga dilag? Magaganda. Kaming mga lalaki, magigiting lang. Parang walang pogi sa Bulacan. Pero sa seryoso pong usapan, ipinagmamalaki ko po ang kagitingan nating mga taga rito. Tahanan po ito ng mga revolusyonaryong nakipaglaban para sa kasarinlan ng Pilipinas. Mula po sa simula hanggang sa wakas ng pananakop ng mga Kastila, may magigiting na Bulakenyong nagtanggol sa ating kalayaan. Noong ika-15 siglo, mga Bulakenyong mandaragat mula sa dakilang bayan ng Hagunoy, nakita ko po si Tito Hermie, mula po sa dakilang bayan ng Hagunoy ang tumulong kay Raha Suliman sa pagtatanggol sa Maynila sa makasaysayang Battle of Bangkusay Channel. Sa pagtatapos naman ng 19 na siglo, mga Bulakenyo rin ang kasama ng mga revolusyonaryo sa mga karatig lalawigan, ang mga unang sumapi sa katipunan at nagpasimula ng himagsikan taong 1896. Bulakenyo po ang tinaguriang Boy General na binawian ng buhay habang ipinagtatanggol ang Tirad Pass sa katauhan ni Gregorio del Pilar.
Bulakenyo po ang magigiting na bayaning Pilipinong naitala sa ating minamahal na kasaysayan. Nandyan si Pio Valenzuela, Isidro Torres, Salvador Estrella, Mariano Ponce, Maestro Sebio at iba pa. Ang magagandang dilag ng Bulacan gaya ni Pepita Chongson, ang ina ng biyak na bato, Trinidad Texon, at ang 21 kababaihang taga Malolos na nakipaglaban para sa edukasyon at pantay na karapatan sa mga kalalakihan. Nakakataba po ng puso, nakaka-proud sobra, nakakapangilabot na tayo'y nakatindig sa parehong lugar na kung saan minsang tinayuan din ng mga Pilipinong nagsakripisyo alang-alang kay Inang Bayan. Sa tawag ng paglilingkod, hindi sila nagdalawang isip. Niyakap po nila ang antas ng tungkuling buhay man nila ang hinihiling na kapalit. Ang orden ng pambansang sining iginawad din po sa mga Bulakenyo. Guillermo Tolentino sa iskultura, Francisca Reyes Aquino sa sayaw, Nicanor Abelardo, Atang de la Rama at Antonio Benaventura sa musika, Gerardo de Leon sa pelikula. At sino nga po ba ang makakakalimot sa huling senador ng Bulacan, Blas Ople? Soc Rodrigo, ang ginagalang nating Teddy Natividad at marami pang iba. Ang aking pong lolo, si Joaquin Tuason Villanueva, ay naging isang Olympic sprinter at nagbitbit ng bandila ng Pilipinas sa Far Eastern Games sa 4 na pagkakataon. Sa Shanghai, sa Osaka, sa Tokyo at dito sa Maynila. At sa mga kamag-anak ko po na naririto, humakot po si Lolo Joaquin ng mahigit 100 medalya para sa Pilipinas. Naging tinyente ng hukbong sandatahan at aktibong veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kwento po sa akin ng aking tatay na si Brother Eddie, ako daw po ang paboritong apo ni Lolo. Pero hindi dahil ako ang pinakamabait sa mga magpipinsan, kundi ako daw po ang pinakakamukha niya. Kaya salamat sa iyo, Lolo Joaquin. Gusto kong sabihin, nasaan ka man, senador na po ang ka-look-alike mo at hindi ko po ipapahiya ang dugong Villanueva ng Bulacan. Bago po ako magwakas, nais kong i-share na marami pa rin po sa ating mga tinaguriang bagong bayani, ang mga Bulakenyo. Tulad po ng ipinagmamalaki namin sa TESDA, si Ronaldo Coronel ng Paumbong. Kumuha po siya ng kursong bread and pastry. Ngayon ay cake designer na siya doon sa Riyadh, Saudi Arabia. Kapalit ng sakripisyo ang katuparan ng pangarap ng kanyang pamilya. Isa lang po si Ronaldo sa 10 milyong Pilipinong nabigyan ng dekalidad na pagsasanay ng TESDA sa nagdaang 6 na taon. Pagkamalikhain, katapangan, at pagkamakabayan ang pumanday at nagpatibay sa lalawigan ng Bulacan na siya ring nagagamit natin sa pagtulong sa ating bansa. Kaya ito po, mga magulang at kapatid, ang panata ko. Maging malikhain sa paghahanap ng solusyon sa mga pagsubok na hinaharap ng ating lipunan, maging matapang sa pagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po sa mga manggagawang Pilipino, at maging makabayan sa lahat ng oras at pagkakataon, uunahin ang interes ng kapwa Pilipino bago ang sarili. Kwento po ng isang batang historian, si Yao Chua. Marami daw po ang nakakakalimot sa mga nagawa ng Bulakenyo na si Marcelo H. Del Pilar. Ang iba, naaalala na lang daw po siya bilang si Mr. Suave na bigote. Doon po sa Madrid, Espanya, noong mga panahon na nakikibaka ang kababayan natin, nakaranas po siya ng matinding hirap at gutom. Kung minsan, nagsisigarilyo na lang daw po siya. Nang magsara ang dyaryo ng La Solidaridad, lalong dumanas ng hirap si Del Pilar at lalo pang tumindi ang kanyang pangungulila sa kanyang mga anak na sina Sofia at Anita
na naiwan dito sa Pilipinas. Madalas daw po niyang mapanaginipan ang kanyang dalawang mga anak at pahali-halili niyang hinahagkan, hinahalikan. Samantalang inuulit daw ng kanyang dalawang anak ang salitang, "Dito ka na itay sa amin, huwag ka nang bumalik sa Madrid." Sapul na sapul po sa kwentong ito ang aking puso dahil dalawa rin ang aking anak at maraming beses din po na hinahanap nila ako at madalas naming namimiss ang isa't isa. Hindi man po masasabing matatapatan ko ang sakripisyo ni Del Pilar, kahit papaano po ay nauunawaan ko ang sakit na tiniis ng ating bayani bilang isang ama at bilang isang makabayan bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan at tuluyang mamatay doon sa Espanya. Mga magulang at kapatid, napakataas po ng pamantayang ipinakita sa atin ng ating bayaning Bulakenyo tulad ni Marcelo H. Del Pilar. Bago ang lahat, ang kabutihan muna ng bayan. Uulitin ko po, bago ang lahat, ang kabutihan muna ng bayan. Para sa kabutihan ng minamahal nating bayang Pilipinas, nais kong gumawa ng panata nang hindi po ako magbabago. Pahahalagahan ko po ang paghirang ninyo sa akin, paninindigan ko po ang aking panata sa bawat isa sa inyo ngayong hapong ito. Na ako po si Joel Villanueva, taas noong Bukawenyo, mula sa dakilang lalawigan ng Bulacan, maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at dadalhin ko po ang aking dugong revolusyonaryo sa Senado. Doon na po tayo sasabak. Revolusyon ito laban sa kawalan ng trabaho, kawalan ng dignidad at pag-asa. Ako po si Joel Villanueva, empleyado at boses ninyo sa Senado. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po ang bayan ng Bukawe. Mabuhay po ang dakilang lalawigan ng Bulacan. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Marami pong salamat, Senator Joel Testaman Villanueva. Well, unang-una ay umaapaw ang kagalakan ng aming puso na ginanap ng Diyos yung desires of our heart na magkaroon ng isang Bukawenyo, isang Bulakenyo na may tunay na pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan, na maging boses ng higit na nakararaming Pilipino sa ating Senado. At ako'y tiwalang-tiwala ako na yung pangarap ni Joel na lansagin ang kahirapan, the curse of poverty sa bansa, ay mangyayari. Dahil sabi nga niya, ang kanyang mission ngayon sa Senado, sirain ang record sa kasaysayan sa job creations and employment opportunities. As a matter of fact, sabi niya sa akin, meron na siyang nakahandang 50 landmark legislations. Ready niyang isubmit kung papayagan siya sa first day ng kanyang assumption ng office. Yung 50 significant bills that will lead to the massive creation of jobs. Asahan po ninyo na ang Villanueva ay nandito upang maglingkod sa inyo ng buong puso, ng buong lakas, at kami po ay handang tumulong sa lahat po ng ating mga pangangailangan sa abot ng aming makakaya. Nag-uumapaw ang kaligayahan naming mga Bulakenyo at mga Bukawenyo dahil for the first time in the history, ngayon lang nagkaroon ng representante sa Senado ang aming dakilang bayan ng Bukawe. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon at sa lahat ng mga tumangkilik kay Senator Joel Villanueva sa inyong suporta.